Ang paglipad ng mga bomber ng US ay tuluyang sumira sa Iran. Una, ang mga B-2 ang nagsimula ng impyerno at nagpahina sa depensa ng Iran. Pagkatapos ay dumating ang mga B-1 na nagpadala ng naglalagablab na galit sa mga underground bunker na nagkalat sa teritoryo ng Iran. Sunod naman, dumating ang mga B-52 at tinapos ang trabaho gamit ang matitinding pag-atake na tuluyang nagwasak sa rehimeng militar ng Iran. Tatlong henerasyon ng lakas militar ang ginamit para sistematikong wasakin ng Iran. Ilalantad namin kung anong ginawa ng US at paano naisa katuparan ng isa sa pinakamapanupil at tuloy-tuloy na operasyong panghimpapawid sa modernong kasaysayan ng militar. Nagsimula lahat sa B-2. Ang B-2, pinakamalagang yaman ng US bomber fleet, ay perpektong pagpipilian para sa shock and awe campaign ng Operation Epic Fury. Isang multi-role bomber na may nanggunang kakayahan sa stealth sa buong mundo, magagawa ng bomber na makalusot sa mga depensa ng himpapawid ng Iran, habang ang mga depensang iyon ay sistematikong winawasak sa pamamagitan ng mga pag-atake ng mga fighter jet ng US at Israel. At kapag naabot na nito ang mga target nito, kayang magpakawala ng B-2 ng napakalakas na payload na umabot sa 40,000 pounds na mga pampasabog. Hinarap ng US ang hamon sa pagpapasok ng B-2 sa himpapawid ng Iran. Dahil walang tulong mula sa UK, kinailangang lumipad ng mga B-2 pilot na mahigit 30 oras pabalik-balik gamit ang aerial tanker dahil hindi sapat ang 6,000 nautical mile range ng bomber para makarating at makabalik mula Iran. Nalampasan ng US ang mga hamon dahil sa mahusay na koordinasyon at tamang posisyon ng kanilang aerial tanker. Sa unang bugso ng pag-atake, inilatag ng B-2 bomber ng Amerika ang pundasyon para sa Operation Epic Fury. Ganitong paliwanag ng aviationists. Nagpalipad ang US ng 4 na B-2 stealth bomber patungong Iran noong Pebrero 28. Lumipad ang mga bomber sa Strait of Gibraltar patungong target, suportado ng KC-46 refueling tanker na nagpanatili sa kanila sa himpapawid ng mas matagal kaysa dati. Pagdating nila sa Iran, ginawa ng mga B-2 ang kanilang pinakamagaling gawin. Nagbagsak ng malalaking bomba sa mga pangunahing pasilidad militar. Si Jennifer Griffin ng Fox News ang unang nagkumpirma ng B-2 participation sa Operation Epic Fury. Ayon sa isang US opisyal, iniulat sa X na 4 na B-2 bomber mula US ang nagbagsak ng 12 ng 2,000 libra na bomba sa mga underground missile site ng Iran. Kinumpirma ng Forces News na tinarget ng mga B-2 ang matitibay na pasilidad ng ballistic missile ng Iran sa unang pag-atake. Binanggit din ito ang 2,000 libra na mga bomba na malamang ay mga Blue 109 na nakakabit sa JDAMs. Ginagamit na ang mga bunker buster mula pa Operation Desert Storm. Kaya nakikita natin ang sandata mula sa iba't ibang henerasyon kahit sa simula pa lang ng operasyon. Mas marami pang pagkakaibang henerasyon ang tatawirin sa mga sumunod na araw. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Walang tiyak na detalye sa mga ballistic missile sites na tinarget ng B-2 sa unang oras ng operasyon. Pero malamang, ito ang mga underground missile cities na ipinagmamalaki ng Iran. Ginagamit ang malalaking bunker na ito bilang imbakan at launching point ng ballistic missile ng Iran dahil sa dami ng pasukan at labasan dito. Hindi inutusan ng B-2 na sirain ang missile city mismo. Masyadong malaki ang gawain yon para sa mga 2,000 pound na bomba. Pero ang magagawa ng mga B-2 ay gamitin ang kanilang mga bunker buster para pabagsakin ang mga lagusan, gumuho ang mga pasukan, at sa esensya ay gawing malalaking libingan ang mga missile city para sa mga misil na bumubuo sa pundasyon ng buong doktrinang militar ng Iran. Ginawa nila yon, kaya nagdulot ng malaking pinsala. Sa loob ng unang 24 na oras ng operasyon, tinamaan ng mga B-2 bomber ng Amerika, stealth fighter jet, at mga eroplanong pandigma ng Israel ang mahigit 1,000 target sa Iran. Sa unang 24 na oras, nasira ang ballistic missile sites, command at control facilities ng Islamic Revolutionary Guard Corps, pati barko, submarino, at air defense systems ng Iran. Sunod-sunod na matitinding pag-atakeng bumuwag sa infrastruktura militar ng Iran at nagtuliro sa kanilang mataas na pamunuan. Ilang pinuno ng Iran, kabilang si Ayatollah Ali Khamenei, ay hindi nakaligtas. Isa siya sa unang nasawi sa US at Israel na operasyon at ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng krisis sa pamumuno ng Iran kasabay ng matinding armas na ibinabagsak sa kanila. Noong Marso 4, nakita na natin ang epekto ng unang pag-atake ng B-2 ng Amerika sa kakayahan ng Iran sa digmaan. Sa puntong yon, bumaba ng 86% ang ballistic missile launches ng Iran kumpara Pebrero 28. Ang pagkasira ng missile facilities na tinarget ng B-2 ng Amerika ang isa sa mga pangunahing dahilan nito.
Mas marami pang darating para sa Iran. Mas marami pa. Pero sa unang bugso ng mga pag-atake nito, nagpadala ang US ng napakalinaw na mensahe sa rehimen ng Iran. Kasama sa operasyon ng B-2 at hindi ito inasahan ng Iran. Iyan ang layunin ng stealth bomber. Habang pabalik na ang 4 na B-2 ng US sa kanilang mga base matapos ang biyahe, tiyak nagtataka ang Iran kung ano pa ang kayang ipalipad ng US na mas matindi rito. Ngayon alam na natin, umpisa pa lang ang B-2 na pag-atake. Matapos ligtas na makabalik ang mga pangunahing bomber, nagpa siyang US na bumalik sa mas lumang henerasyon. Ang mga air defense ng Iran ay labis nang napinsala, kaya hindi na gaanong kailangan ng stealth kumpara nung unang araw. Ibig sabihin, posibleng ang susunod na mga pag-atake ay gagawin gamit ang B-1B Lancer na bomber. Ang pagiging luma ay hindi nangangahulugang walang kakayahan pagdating sa fleet ng bomber ng Amerika. At pinatunayan ito ng US noong Marso 1 at Marso 2 nang gamitin nila ang kanilang mga B-1 para magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake laban sa Iran. Pagkatapos ng unang pag-atake ng B-2, gumamit ang US ng mga armas mula sa Cold War sa mga sumunod na pag-atake sa loob ng 2 araw. Pag narinig mo ang detalye ng B-1, maintindihan mo kung bakit. Wala mang kakayahan sa stealth ang bomber kumpara sa mas bagong bersyon nito. Pero ang meron nito ay ang kakayahang lumipad sa supersonic na bilis. Kaya isa ito sa pinakamabilis na bombers ng US. At kaya rin itong madala ng napakaraming armas na umaabot sa 75,000 pounds. Tahimik na pumasok ang B-2 para sa tumpak na pag-atake sa matitibay na target ng Iran, habang ang B-1 ay pinadala para sa mas matinding pagsabog sa mga sumunod na atake. Kayang dalhin ng B-1 ang JDAMs, cruise missiles tulad ng AGM-158 JASSM at cluster munitions. Ang unang 2 sa listang yon ang malamang na ginamit ng mga B-1 noong unang bahagi ng Marso dahil nagbibigay ang mga ito ng kakayahang umatake mula sa malayong distansya. Pinapaliit ang banta mula sa natitirang air defenses ng Iran at tinitiyak na sapat ang lakas ng putok sa target ng US. Ayon sa Jerusalem Post, isang trio ng B-1 bombers ang sumunod sa pag-atake ng B-2 sa mga target na iyon. Tulad ng mga B-2, nag-refuel din sa area ang mas lumang bombers mula Ellsworth Air Force Base, South Dakota, habang lumilipad ng hindi humihinto. Ibinunyag ng US CENTCOM kung ano ang tinamaan ng mga bombers noong Marso 2. Kalaki pang video ng paglipad ng B-1. Kagabi, binomba ng US B-1 bombers ang Iran para painayin ang kanilang ballistic missile capability. Gaya ng sinabi ng Pangulo, wawasakin natin ang kanilang mga missile at gigibain ng kanilang industriya ng missile. Ayan sa pahayag ng CENTCOM, na nagsabing ito ay direktang kasunod ng naunang aksyon. Winasak ng B-2 ang mga missile city. Pumasok ang mga B-1 para tapusin ang anumang hindi natamaan sa unang atake sa sunod-sunod na mga alon ng pag-atake na wala nang magawa ang Iran laban dito. Ayon sa Interesting Engineering, dumating ang mga B-1 sa Iran bilang high-capacity strike platform na tumutugma sa malawak na air power network ng US sa bansa. Habang ang mga fighter jet ng Amerika, mula sa F-15 hanggang sa stealthy F-35, ay nagtrabaho upang makamit ang air superiority sa pamamagitan ng pagsira ng mas marami pang air defenses ng Iran, dumating ang mga B-1 nagpakawala ng napakaraming precision munitions laban sa kanilang mga target. At pagkatapos, ay bumalik sa kanilang base. Ito ay 1-2 punch sa loob ng 3 araw na nagdulot ng malaking pinsala sa ballistic missile capability ng Iran. Sa ikatlong araw ng Operation Epic Fury, mas dumami pa ang problema ng Iran. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Ganito namin ito talakayin linggo-linggo. Mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong content. Bukod sa pinsala sa ballistic missile sites ng Iran mula sa B-2 at B-1, hirap na rin ang buong military network ng Iran pagdating ng Marso 2. Ginawang malinaw ni Pangulong Donald Trump ng US nang ideklara niyang wala nang natitirang air defenses ang Iran, pati na rin ang kanilang Navy, Air Force at pamunuan. Maaring sobrang pahayag, pero malapit pa rin ito sa totoo. Habang binobomba ng B-1 ang kakayahan ng missile ng Iran, umiikot sa ng fighter jets ang Iran at tinatarget ang air defense at gamit militar nito. Patuloy na tinatarget ang command at control center. At bawat masira, mas kaunti ang inilulunsad na missile ng Iran. Siyempre, wala ring silbi ang pagkakaroon ng mga missile at launcher kung walang utos na dumarating para sabihin kung anong dapat tamaan. Sa bawat B-1 na atake, lalo pang kumukonti ang opsyon ng Iran na umatake. Noong Marso 5, mahigit 2,000 na ang mga target na tinamaan ng US,
kabilang ang mahigit 20 barkong pandigma ng Iran na wala na sa serbisyo. Eksakto at koordinadong mga pag-atake, sadyang ginawa para pabagsakin ang sistema ng militar ng Iran, habang unti-unting inaalis ang kanilang sandatang kailangan laban sa US. At may mas marami pang parating. Sa puntong ito, naitatag na ng US ang kanilang air superiority sa Iran. At dahil sa kalamangan na yon, nagkaroon sila ng kakayahan na magpadala ng mas maraming uri ng mga eroplanong pandigma sa labanan. Iyon nga ang ginawa ng US. Dahil sa mahusay na trabaho ng B-2 at B-1, binago ng Amerika ang estratehiya para tuloy-tuloy pahinain ang kalaban. Simula Marso 3, tuloy-tuloy na inaatake ng US ang natitirang infrastruktura militar ng Iran na hindi binibigyan ng pagkakataon ng Iran na makabawi. Upang mapatuloy ang mga atake, ginamit ng US ang kanilang pinakamatandang bomber, ang B-52 Stratofortress. Ang B-52 na kilala bilang ina ng Amerikanong bomber ay halos 70 taon nang nasa serbisyo at kasing epektibo pa rin ngayon tulad nung dekada 1950s kapag ginagamit sa tamang panahon. Ang mga pagkakataon ay nilikas sa Iran dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng B-2 at B-1. Mula ng mga unang bukso ng pag-atake, nagpalipad ang US ng isang bomber na kayang lumipad ng hanggang 9,000 milya nang hindi nangangailangan ng muling paglalagay ng gasolina. Pinayagan ng UK ang paggamit ng base nila mula Marso 1, kaya hindi na kailangang mag-alala ang US sa pagbabalik ng lumang bomber. Pwede silang lumapag sa RAF Fairford, mag-refuel, saka tumuloy para atakihin ang Iran. Ang pag-atake ang ginagawa ng B-52 ng mas mahusay kaysa halos lahat ng bomber sa mundo. Sabi ng US Air Force, ang B-52 ang may pinakamaraming kayang dalhin at ilunsad na armas sa lahat ng eroplanong pandigma ng US na yon. Na-upgrade at inayos ang bomber sa mga nakaraang taon, kaya't malamang magpapatuloy ito sa serbisyo hanggang 2050. Buhay pa ang lumang eroplanong ito na kayang maghulog ng 70,000 libra ng pampasabog. At ramdam na ng Iran ang sunod-sunod na atake ng B-52 mula Marso 3. Kinumpirma ng CENTCOM ang paggamit ng B-52 noong Marso 3 para maghatid ng serye ng matitinding dagok sa Iran. Nananatiling eksakto ang mga B-52 sa pagtama sa mga target. Ngunit mula sa pagtutok sa kakayahan ng Iran sa ballistic missile, pinalawak na ngayon ang pambubomba sa lahat ng target militar na abot ng mga B-52 sa bansa. Dahil sa lokal na air superiority, nagawang tamaan ng mga bomber ng Amerika ang mga pasilidad ng paggawa ng missile ng Iran. Habang naubos ang mga missile ng Iran, may hirapan itong magpalit ng mga bago. Sabi ng Military Times, target pa rin ng Command and Control Center. At dahil tuloy-tuloy ang paggamit ng B-52, ang infrastruktura ng militar ng Iran ay halos wala na. At syempre, mas maraming firepower ay nangangahulugan din na mas maraming target ang tinamaan. Noong Marso 11, sinabi ng US na nakatake sila ng higit 5,500 target sa Iran, na halos 500 target kada araw. Ipinapakita nito ang ibig naming sabihin na ang pagdating ng B-52 ay hudyat ng tuloy-tuloy na pag-ubos. Tandaan, sinabi namin na inaangkin ng US na nakatama sila ng halos 2,000 target pagsapit ng Marso 5. Idagdag mo pang 1 linggong pag-atake ng B-52 sa lahat ng iba pang inihatid ng US gamit ang kanilang mga fighter jet at makakakuha ka ng dagdag na 3,500. Ito ay tuloy-tuloy na presyon. B-2 ang naghanda ng mesa, B-1 ang naghain ng pagkain, at B-52 ang tinitiyak na mabulunan ang rehimen ng Iran sa bawat huling piraso. Ayon sa Forbes, noong Marso 11, mahalagang papel ng UK sa pagpapatuloy ng pressure na ito. Ayon sa ulat, umatake ang mga B-52 ng Amerika sa Iran mula UK. Alam natin na may 3 B-52 sa RAF Fairford na nagpapalitan ng lipad para siguradong laging may isa sa mga dambuhalang bomber sa impapawid ng Iran. Pwede pang dumating ang iba kung gusto ng US. Sabi ng US Air Force, may 58 aktibong B-52 at 18 reserba sa inventarya nila. Kahit 3 lang ang nasa UK ngayon, umaabot pa rin sa 200 at 10,000 libra ng mga pampasabog na laging umiikot. Madaling madagdagan ng US ang aktibong B-52 sa Iran sa 5 o 10 na magpapalala sa malubhang sitwasyon ng rehimen at magiging sakuna ito. Pwede pa bang lumala ang sitwasyon para sa Iran? Sa tingin namin, nahulaan mo na siguro ang sagot sa tanong na yan. Dahil sa paggamit ng mga base ng UK, hindi lang B-52 ang gamit ng US. Ang mas mahalagang B-1 at B-2 na dati ay nilalagay sa panganib sa malalayong biyahe, ay ginagamit na ngayon
para matinding atakihin ng Iran, habang ang mga B-52 ay patuloy na nagpapatupad ng tuloy-tuloy na kampanya ng pagpapahina na kanilang sinimulan. Magsisimula tayo sa mga B-1 ayon sa Warzone o TWZ, 15 Amerikanong bomber ang kasalukuyang lumilipad mula RAF Fairford sa UK para sa strike mission laban sa Iran. Kabilang sa mga bomber na yon na kinabibilangan ng mga B-52 na nabanggit natin kanina ay mga B-1 na navideohan habang naghahanda para sa mga bagong misyon sa Iran. Iniulat ng TWZ noong Marso, 11 ang footage na nagpapakita ng mga B-1 na nilalagyan ng AGM-158 JASSM at JDAM na may Blue 109 na 2,000 pound bunker busters. Inalis na rin ang missile delivery system sa mga B-1 na nagpapakita ng ganap na air supremacy ng US laban sa Iran. Walang missile delivery system kaya hindi makakapagpaputok ng cruise missiles ang B-1. At ibig sabihin nito, hindi na nag-aalala ang US tungkol sa pagpapanatili ng kanilang mga bomber sa standoff range. Idinagdag ng TWZ ng puwersa ng bomber na nakalinya sa RAF Fairford ay kinabibilangan na ngayon ng 3 B-52 at 12 B-1B na nagpapahiwatig na ang Strata Fortress ay magpapahinga muna para bigyang daan ng B-1 sa nagpapatuloy na attrition campaign sa mga susunod na araw. Ipinapalagay din ng outlet ng US ay magta-target ng malalaking industrial complex sa Iran, kabilang ang mga pasilidad ng paggawa ng armas at mga lugar na may kaugnayan sa nuclear weapons program ng Iran. Siguro kaya bumabalik ulit ang Blue 109. Bumabalik ang mga bunker buster para sirain ang mas matitibay na target. Andiyan din ang B-2 MAS. Lihim ang US kung paano nila ginagamit ang ultra-modernong bomber matapos ang sunod-sunod na pag-atake noong Pebrero 28. Noong Marso 11, iniulat ng TWZ na posibleng umatake ang B-2 sa nuclear site ng Talagan 2 gamit ang GBU-57B, Massive Ordnance Penetrator Bombs. Isang malaking hakbang mula sa Blue 109 na ginamit ng mga B-2 noong Pebrero. Ang mga bunker buster na ito ay tumitimbang ng 30,000 pounds, kayang tumagos ng mas malalim at sumabog ng may napakalakas na puwersa na winawasak ang kahit anong madaanan nito. Tungkol naman sa ebidensya na na-deploy ng mga ito, ibinahagi ng TWZ ang mga satellite images mula kay Vantor na nagpapakita ng nangyari sa Talagan 2. Matapos ang Operation Midnight Hammer, isang US-Israel mission laban sa nuclear facility ng Iran noong tag-init 2025 todo, protekta ng Iran sa base na ito. Mukhang tinambakan ito ng konkreto sa ibabaw, kasama ng malalaking bunto ng lupa na nagsisilbing panangga na hindi kayang pasukin ng Blue 109. Hindi mahalaga yon. Sa bagong satellite photo ng lugar, kitang-kitang 3 malinaw na butas sa ibabaw ng Talagan 2. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Pinakawalan ng US ang 30,000 pound na mga bomba gamit ang B-2 bomber. Walang tigil para sa Iran sa ngayon. Akala ng rehimen, nagawa na ng US ang lahat ng pinsala, pero may dumarating pang iba. Patuloy pa ring lumilipad ang B-52 sa mga misyon. Ngayon, may 12 B-1B sa UK na nilalagyan ng bomba at bunker busters, senyales na may bagong target na naman ang US. Habang nakafocus ang 2 bomber sa tuloy-tuloy na pagpapahina, maliwanag na bumalik sa operasyon ang mga B-2. 3 butas sa underground nuclear bunker ang patunay niyan. May paparating pa, mas marami pa. Ang tanong na lang ay, hanggang kailan kakayanin ng Iran at ng kanilang militar at nuclear na infrastruktura ang pambobomba ng Amerika bago sila mapilitang sumuko? Kailangan pa nating maghintay ng kaunti para sa sagot sa tanong na yan. Gayunpaman, ang kalamangan ng Amerika ay tila nagbago ng maaring mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig at naging pambubugbog laban sa Iran. Ngunit may iba pang mga sigalot na maaring magdulot ng pagsiklab ng pandaigdigang digmaan. 5 sa mga ito, sa katunayan, at lahat ay maaring sumiklab sa 2026. Alamin kung ano mga ito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga ginagawa ng US sa Operation Epic Fury. At maraming salamat sa panonood.